politicizing, politiking, no? Namumulitika. Siya talaga yung namumulitika. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Magandang araw ang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Pag-usapan lang natin itong interview ni Sara Duterte. Nakakatawang isipin na binigyan siya ng platform, isang legal na platform, yung House of the Representative, kung saan pwede niyang i-address yung mga nangyari sa budget niya. Kung totoo man talaga yung nangyari sa budget niya, pwede niyang i-address doon, di ba? Sa House of the Representative, kasi ito talaga yung legal at makikita ng taong bayan kung ano ba talaga yung kanyang reklamo tungkol sa kanyang budget. Pero ang ginawa niya, mga kaibigan, instead na sagutin niya at instead na i-address niya yung kanyang problema doon, mga kaibigan, ilatag niya yung problema niya kung ano man ang maging solusyon at the same time ay i-mention na rin niya, mga kababayan, kung sino man yung kongresista na lumapit sa kanya at nagsabi kung magkano yung kanilang parte doon sa budget niya. Drop siya ng pangalan kung sino ba talaga yan at kung totoo ba talaga yan at maglatag siya ng kanyang ebidensya. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, madali lang po na magparatang pero mahirap po mag-present ng ebidensya kung wala namang katotohanan ng iyong mga pinaparatang. Kaya ang masasabi ko no kay Sara, na-miss niya yung napakalaking opportunity na binigay sa kanya ng Kongreso. Ito yung tamang platform eh. Isang legal na platform, hindi yung nagpa-interview siya sa media. Politicizing, politiking, no? Namumulitika. Siya talaga yung namumulitika. Instead na doon siya marap sa House of Representatives at magreklamo siya doon, sabihin niya kung anong problema niya. Pero humarap siya sa media. So halatang-halata, mga kaibigan, na talagang ang kanyang purpose dito, ang aim niya dito ay humingi ng simpatya sa taong bayan. Siguro, mga kababayan, ay na-realize na rin ni Sara Duterte or maaaring merong nakapagsabi sa kanya na mali yung kanyang ginawa. At siguro meron nang nakapag-advise sa kanya na ganito na lang, damage control, magpa-interview ka, pagkatapos maghanap tayo ng pwedeng ibato dito sa mga kongresista na to. So, ganoon na lang siguro ang ginawa. Damage control. Na-realize na rin siguro ng camp ni Sara na mali yung ginawa niya at ito ay nakabawas sa kanyang pagkatao. Mga kaibigan, lumabas yung kanyang pagiging bratinela. Nasabi niya hindi daw siya bratinela. Tingnan natin, mga kabayan, kung talagang hindi ba siya bratinela. Number one, hindi ba bratinela yung nananapak ng sheriff na gumagawa lang naman ang kanyang duty? Number two, hindi ba bratinela yung isang tao na ginagamit yung kanyang power, mayor pa lang siya, para patansikin ang Speaker of the House na si Alvarez? Number three, hindi rin ba bratinela, mga kababayan, na makipag-word war siya kay Leni Robredo noong panahon na si Leni ay Vice President of the Philippines. Na kung tutuusin, mayor lang siya. Si Leni ay pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Pero nakipag-word war siya. Nasaan ko yung sinasabi niya na hindi daw siya bratinela? Number four, mga kababayan, paano masasabi niya hindi siya bratinela? Samantalang, mismo ang tatay niya nagsabi na kung ano daw yung gusto ni Sara ay yun ang nangyayari. At takot na daw sa kanya yung kanyang mga kapatid na lalaki. Diba? And number five, mga kabayan, o yung sabi ng nanay niya, yung komento ng nanay niya na siya daw ay heartless. Ibig sabihin, bratinela talaga siya, di ba? Ano pa, mga kabayan, na-record na rin ba yung sinabi niya kay Trillanes noong mga panahon nakaaway na si Trillanes? Ang sabi niya nga dito, mga kabayan, gusto daw ng tatay niya ay makita si Trillanes na shot dead, no? Sa ulo daw, in the head. Pero siya, ayaw daw niya kasi maghihirapan muna at unti-unti, mga kaibigan, talagang gumagapang at talagang nahihirapan itong
si Trillanes na sobrang boost. So, ano yan? Bukod sa Bratinela, may pagkasalista pa. Totoo man, yung kumakalat na yan na statement ni Sara Duterte. Diba? So, nakikita niyo, di ba yung pagiging Bratinela na ginawa mo kay F. Elisa, na nagsalita si F. Elisa tungkol sa feelings niya na valid naman kasi araw ninyo, ang tatay mo, minura-mura si PBBM at sinasabihan ng bangag, natural lang, isang asawa, masasaktan. Pero anong ginawa mo? Instead na i-acknowledge mo feelings ni F. Elisa at instead na mag-sorry ka, tapos ang usapan. Pero ang ginawa mo, nagmayabang ka pa at sinabi mo pa na wala naman yun, di yun kasama sa mandato mo, yung feelings ni F. Elisa ay walang kinalaman sa trabaho ni PBBM at sinasabi mo may mandato ka, na parang nagyayabang ka pa at parang sinasabi mo kay FL na wala ka namang mandato, ako meron. Di ba Bratinela yun? At hindi rin ba Bratinela yung pupunta ka, uupo ka sa DepEd pagkatapos sasabihin mo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education. Nandun ka pagkatapos ikaw yung humihingi ng budget